181 na ang naitatalang bilang ng aksidente sa tren ng Philippine National Railways. Mula Enero hanggang Hunyo pa lang po yan na ngayong taon. Halos 7 beses na yan mas marami sa 27 kabuuang insidenteng naitala noong nakaraang taon. Pero mas marami ang naitalang namatay sa parehong panahon noong 2012 kumpara sa unang 6 na buwan ngayong taon. 14 naman ang namatay dahil sa pagtawid sa riles kahit may paparating ng tren. 3 ang nasawi habang nasa sasakyan na tumawid kahit padaan na nga ang tren at iyong mga nakaladkad ng tren. Mula naman itong Enero, 7 ang nasawi dahil sa paghagip ng tren. Hindi pa kasama po dyan ang babaeng nasawi matapos masagasaan ang tren sa Maynila kahapon. Uuwi na raw sana sa kanyang mag-anak sa Aurora ang biktima. Sa kabila naman ng insidente, walang planong magsampa ng kaso laban sa Philippine National Railways ang naiwang kaanak ng biktima. Nakatutok si Ruth Cabal. Nakaimpake na ang mga gamit na dadalhin sana ni Florinda Supnet Kakanindin pauwing Aurora. Kwento ng kapatid na si Joyce, bukas sana ang biyahe ng kanyang ate. Pero matapos ang malagim na aksidente sa Riles kahapon, 11 na lang ni Florinda ang uuwi sa asawa at 4 na anak. Nasa kabilang kalye lang pala ng Riles ang inuuwian ni Florinda. Di raw inakala ni Joyce na ang ate niya na pala ang nahagip ng tren. Wala naman raw alam si Joyce na may problema ang kanyang ate. Maaring sobrang excited lang siya kasi pauwi na siya. Nakakalungkot lang po kasi ngayon nandyan na, uwi siya, bangkay na. Nasa St. Mark Memorial Chapel ang labi ni Florinda pero sa Aurora na raw ibuburol. Sa ngayon wala naman daw planong magsampa ng kaso ang pamilya. Sabi ko ngayon sa PNR kung makakatulong naman sila kahit para lang sa mga pamangkin ko. Binalikan namin kanina ang Espanya Station ng Philippine National Railways kung saan aksidente si Florinda. Wala kaming napansing dagdag na seguridad o mga bantay sa lugar maliban ang isang crossing keeper at isang security guard. Kung makikita nyo sa aking likuran, kahit na nakahinto pa yung tren at nagbababa at nagsasakay pa ng mga pasahero, ay nakababa na rin naman itong crossing barrier para mapigilan na yung mga sasakyan sa pag-andar. Kaya lang sa bahagi ito naman ng bangketa, dito sa gilid kung saan sinasabing tumawid daw yung babaeng nahagip ng tren kahapon, walang kahit anong harang. Kaya yung mga pedestrian dito, hindi mo rin naman mapipigilan sa pagtawid. Nakunan pa nga namin kanina ang isang matandang babaeng tumawid pa ng Riles kahit may paparating na at bumubusina na ang tren. Wala ring pakundangan ng pagtawid ng mga pasaherong itong kabababa lang sa stasyon ng tren. Ang isang bike tumawid pa nga ng Riles kahit umaandar na ang tren. Paliwanag ng PNR, dati raw lahat ng paligid ng Riles may mga fence o harang. Over the years kasi, yung iba dyan, binubutas, yung iba nawawala. Tapos ang ginagawa namin dyan, yung iba nire-rehabilitate. Hindi naman talaga tawiran yung ano eh. Ang sinasabi namin, tumawid ang pedestrians, tumawid ang mga motorista, dun sa talagang tawiran. Kumbaga, may pedestrian lane talaga. May pedestrian lane eh. Pero may nakaprograma na raw na rehabilitasyon ng mga Riles at istasyon ng tren ngayong taon at hinihintay na lang raw na maaprubahan ng budget. Pinag-aaralan na rin daw ng PNR ang pagdaragdag ng rail police. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.